Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Saan mang panig ng mundo makarating ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ito po ang laging binibigyan diin sa tao. Hindi maiwasan, hindi dapat iwasan ng sino man ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 + 1 + 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Para malaman kung anong doktrina ang ibig kong sabihin, ay babasahin natin ang The Iglesia ni Cristo, Church of Christ Today sa page 16. Ganito po ang ating bababasa, ililiwat ko na po sa Tagalog. Hindi ililigtas ni Cristo ang sinuman sa labas ng Iglesia ni Cristo dahil labag ito sa batas ng Diyos. Yan ang aral ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Napakatindi naman ang doktrinang ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kapatid. Paano ba nila patutunayan ang kanilang claim na ito, mga kapatid? Sa ating episode ngayon ay mapapanood natin ang isang episode ng Ang Pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na may pamagat na ang mga taong nagpapanggap lang na kumikilala sa Diyos. Na ang host ng nasabing episode ay si Victor Sandoval. Ano kaya ang kanyang masasabi tungkol sa doktrina nilang ito? Heto, panoorin po natin. Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Saan mang panig ng mundo makarating ang pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ito po ang laging binibigyan diin sa tao. Hindi dapat iwasan ng sino man ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo upang maligtas. Alam ba ninyo kung ano ang patutuurin maging ng mga protestante tungkol sa sino ang maliligtas? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat na Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, complete and unabridged. Ito po ay babasahin natin sa pages 595 to 596. Si Kristo ang pintuan ng mga tupa. Talatang 9. Sa pamamagitan ko bilang pintuan, kung ang sinumang tao ay pumasok sa kulungan ng mga tupa bilang isa sa kawan, siya ay maliligtas. Walang makapapasok sa iglesia ng Diyos malibang pumasok sa iglesia ni Kristo. Ni ang sino man sa mga tao ay kikilalaning kaanib sa kaharian ng Diyos, maliban doon sa mga nakahandang pasakop sa biyaya at pamamahala ng manunubos. Mga kaibigan, dito po ay inaamin maging ng mga protestanteng naglathala ng aklat na ang mga pumasok sa pamamagitan ni Kristo ay nasa loob ng kawan. Ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang pagpasok sa ating Panginoon Kristo ay ang katumbas, pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ayon po sa kanya, pinatunayan daw ng aklat protestante na kailangan mong umanib sa kanilang iglesia para maligtas ka daw. Tanong, totoo ba ang pahayag niya? Yung aklat na kanyang binasa, Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, complete and unabridged, Volume 3 ni Matthew Henry. At kinote niya, itong nasa page
595 to 596 na nakikita nyo sa screen. At para mas maunawa natin, ito pong kinote nila ay ang commentary ni Matthew Henry sa Juan 19 na ganito po ang ating mababasa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan. At makakatagpo siya ng pastulan. Sa talatang ito, may sinasabi na ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko o sa pamamagitan ng pintuan na siyang si Kristo ay maliligtas. At mula dyan, kinote yung commentary ni Matthew Henry na yun ang binasa naman ng ministro ni Manalo. Sige, siguro titignan natin yung actual copy. Yung gagamitin kong aklat, ibang version nga lang, itong Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, Complete and Unabridged, Volume 5, hindi po Volume 3 ito, ibang edition to, Volume 5, na isinulat noong 1991 sa page 831 sa ating kopya. Ipapakita ko po sa inyo, ito yung kinote nila. Ayan. So, ibig sabihin, hindi yung buong paragraph yung kinote nila. So, kung mapapansin dito, mga kapatid, at kung na-obserbahan nyo po kanina, ay meron po silang iniwasan. Katunayan, meron ngang ... doon nga sa kanilang kinote. Ayan, he shall be saved ... Ayan. Ano mo ba itong iniwasan nila na itinago nila doon sa ... O eto babasahin po natin. Ito po yung i-quote natin, Ganito po ang ating mababasa. Dapat tayong pumasok sa pamamagitan ni Jesucristo bilang pintuan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, bilang dakilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao, tayo ay nakipagtipan at nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ayon po dito, dapat papasok tayo sa pintuan, sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid. Tanong, paano ba tayo dapat na pumasok sa pamamagitan ni Kristo bilang pintuan? Sabi ng ating nabasa, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Napakaliwanag po. By faith in Him. Diba? Yan ang base doon sa aklat, mga kapatid. Ibig sabihin, para makapasok sa pintuan, kailangan po ng pananampalataya. Ngayon, puntahan natin yung dulo ng kinote nila. Ayan. So, kung mapapansin, meron pa pong kanugtong. Hindi naman nila binasa. Ayan, diba? Ano ba ang sinasabi dyan? Di ililiwat ko na rin sa Tagalog. Kailangan na nating pumasok ngayon sa pamamagitan ng pintuan ng pananampalataya. Gawa 14:27. Dahil ang pinto ng kawalang kasalanan ay nakasara laban sa atin. At ang daan na iyon ay hindi na madaanan. Genesis 3:24. Klaro-klaro po dito. Yung pagkakaroon ng pananampalataya, yan pala yung pintuan ng pananampalataya ayon po sa aklat na ito, mga kapatid. Sige, siguro babasahin na rin natin yung kinote niyang talata, Gawa 14:27. Kasi dito sa talatang ito, may binabanggit po na pintuan ng pananampalataya. Ayan, nakikita nyo sa screen. At itong pintuan ng pananampalataya, ito po ay in-address doon sa mga miyembro sa iglesia. Ang sabi pa nga ng talata, at matipon na ang iglesia. Ayan, klarong-klaro po. So, ibig sabihin, kailangan na nating pumasok ngayon sa pamamagitan ng pintuan ng pananampalataya sa iglesia na Kaniyang itinayo. Para makapasok sa pintuan ng pananampalataya, dapat kang umanib sa iglesia na itinayo ni Kristo. Tanong, anong iglesia ba ang dapat na pasukan ng tao? Yung binasa natin kanina, Juan 19. Ang babasahin ko namang talata para masagot ang tanong. Juan 16. Yang talata na yan ay ganito po ang sabi. At bukod sa mga Hudyo, mayroon akong isang piniling bayan sa mga Hintil. Sila kailangan kong tawagin at tipunin sa akin. At ang mga Hudyo at mga Hentil ay magiging isang iglesia katolika sa ilalim ko. Ang kanilang tanging pinuno at pastol
sa buong mundo. Napakaliwanag ng ating nabasa. Ang dapat palang aniban, Iglesia Katolika, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, Mga kaibigan, dito po ay inaamin maging ng mga protestanteng naglathala ng aklat na ang mga pumasok sa pamamagitan ni Kristo ay nasa loob ng kawan. Ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang pagpasok sa ating Panginoon Kristo ay ang katumbas, pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Kristo. ang masasabi ni Cabornok, busted! Yan! Mali po yan, ano? Paano pa ba patutunayan ng ministro ni Manalo na ito na kailangang umanib daw sa kanilang iglesia para ikaw ay maligtas? O heto, panoorin po natin. Ganito rin po kaya ba ang patutuon ng mga paring Katoliko? Ang babasahin natin ay aklat na pinamagatang Religion, Doctrine, and Practice. Ang sumulat po nito ay isang paring Jesuita, ang pangalan ni si Francis B. Casili. Sa page 444, ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Kristo at ipinangaral ng mga apostol ay ang Iglesia ni Kristo. Ito lamang ang tunay na iglesia at siyang ipinag-utos ng Diyos na aniban ng lahat ng tao. Sinasang-ayunan natin ang sinasabing ito ng paring Katoliko sapagkat ibinatay niya yun sa Biblia. Tandaan natin mga mahal na kaibigan, kailangan talagang aniban ng tao ang Iglesia ni Kristo sapagkat ito ang tunay na iglesia. Uulitin po namin mga kaibigan ang madalas naming binabanggit sa programang ito pagka tinatalakay natin ang kahalagahan ng tunay na Iglesia ni Kristo. Mahalaga at kailangan ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo hindi po sapagkat ang Iglesia ang tagapagligtas. Hindi po namin doktrinang ang Iglesia ang tagapagligtas. Kundi, mahalaga at kailangan ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo sapagkat ang Iglesia ni Kristo ang pinatutunayan po ng Biblia na ililigtas ng ating Panginoon Kristo. Ang katunayan niyan ay mababasa dito po sa Efeso 5:23-25. Ito po dahilan kung bakit walang humpay, walang tigil ang Iglesia ni Kristo sa pangangaral, sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos para ipaunawa sa tao ang kahalagahan ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ayon po sa kanya, inamin daw ng aklat Katoliko na kailangan umanib sa iglesia nila para maligtas. Tanong, totoo ba ito mga kapatid? Susuriin po natin yan, ano? Binasa nila yung aklat Religion, Doctrine, and Practice ni Francis Casili. Nakikita nyo sa screen, yan yung quotation. Ngayon, hanapin natin at ipapakita namin sa inyo yung aklat. Ayan, no? Religion, Doctrine, and Practice, page 444. Meron pong nakalagay, this church founded, ayan, no? Yan yung kinote, and organized by Christ and preached by the apostles is the Church of Christ. It is the only true church and the one which God orders all men to join. Yan ang nakalagay, ano? Pero kung mapapansin, pero mga iniwasan na naman dito, panay iwas talaga sa pagbasa. Talagang INC, ano? Incomplete. Pero anyway, katunayan nga, meron ng ... Yan na naman ano ba yung hiniwasan nila mga kapatid? Titingnan natin. Yan po ang kanilang binasa. Pero ang ating babasahin ay ito. Ganito po ang sabi. Ang sabi dito, this church founded and organized by Christ and preached by the apostles is the Church of Christ, or as Saint Peter calls it, the Church of the Living God. Pagkatapos letter B, all must embrace the church. This church, according to Christ's promise, still exists today. Uulitin ko po. Ang iglesia na ito, ayon sa pangako ni Kristo, still exists today. Ibig sabihin, hindi natalikod. Mula noon hanggang ngayon, existido pa rin siya, mga kababayan. Yan ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Tanong, ito ba ang iglesia ni Kristo na tinutukoy sa aklat ay ang iglesia ni Kristo ni Manalo? Sino ba ang nagtatag ng iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas at kailan ito lumitaw?
Babasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, 1978 edition, page 776. Ganito po ang ating mababasa. Iliwat ko na po sa Tagalog. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag, ulitin ko po, na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon na pakaliwanag po. Mga kababayan, nakasulat na ito. Sa aklat na ito, kung inyong mapapansin, may 3 punto po tayong dapat na makita dito. Ano pa ba ito? Una, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag noong 1914. Pangalawa, ang nagtatag ay si Felix Manalo. Pangatlo, na ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo ay tinawag ng aklat na kulto. Napakaliwanag naman po ng ating nakita dito. Katunayan nga, noong 2022, ilang taon na ba ang Iglesia ni Cristo ay Manalo? O panoorin yung video ng isa sa mga documentary ng INC. Ito. Hulyo 27, 1914, narehistro sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo. Sa taong ito, 2022, ay sumapit na ang Iglesia sa kanyang 108 taon. Kitams, mga kababayan, 2,000 years ago ba? Hindi naman gano'n, ano? Sa aklat, ang sabi, this church, according to Christ's promise, still exists today. Ibig sabihin, noong time na itinayo ito ni Cristo sa Jerusalem, hanggang ngayon, ito po ay existido pa rin, mga kababayan. Ibig sabihin po, hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ang tinutukoy na Church of Christ sa binasa niyang aklat, mga kababayan. Nako naman. Kaya itong sinasabing ito ng ministro ni Manalo, Sinasang-ayunan natin ang sinasabing ito ng paring Katoliko sapagkat ibinatay niya yun sa Biblia. Tandaan natin, mga mahal na kaibigan, kailangan talagang aniban ng tao ang Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang tunay na Iglesia. ang masasabi ni Cabornok, busted! Yan! Mali yan! Nako naman. Ang iglesia na itinayo ni Cristo, hindi po ang iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas, kundi ang Iglesia Katolika. Juan 10:16 ng Richard Baxter Bible, mga kababayan. At ito po yung susi sa kaligtasan, ano? Ang pag-anib sa Iglesia Katolika ay makakatulong para ikaw ay maligtas, mga kapatid. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Taga-Suri! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Cabornok at ako ang inyong Taga-Suri!